Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra sa buong week na ito? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up pong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, Libra, no? Ang dating kasi, maganda naman to. Bakit ganito to? May pinoproblema yung iba sa inyo, oh. Since katabi naman niya to, ito na yung outcome. Probably tungkol sa marriage or relationship. Kasi yung partner niya medyo madali maka-attract ng someone else, kind of popular, famous. So, yun yung problema ng iba sa inyo. O magiging problema. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero may someone dito. Whether kayo mismo to o yung person yung partner. Na madali maka-attract ng someone else o people. Kasi nga, siguro dahil friendly. So, relationship reading na to. Relationship o marriage reading na ito yung pinoproblema. Ngayon, kasi naging single na dito di probably may makikipag-break. Yung babae, kasi single na siya dito. Anyways, sino yung tatamaan ng reading na to? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi kung nangyayari na to, at single na siya, yung babae, for same reason, na sinabi ko kanina, sa week na to, wala pa rin reconciliation. Ngayon, kung mangyayari pa lang, edi beware para hindi mangyari. Be cautious. So, ito yung tatamaan ng reading na to. Ito yung partner ng Libra. Ano ba to? Leo, Pisces, Leo ulit. Ngayon, pangalawang senaryo. Kung hindi natin gagawing tao to, gawin nating energy. Sabihin natin nangyayari na to. Yung mga sinabi ko kaninang jealousy kasi yung kinalabasan nito na yun yung kinaka-stress ng iba sa inyo. So, again, jealousy, ha? So, ngayon, ang gagawin ng babae,
ko-confront niya yung partner niya. Yun yung pangalawang senaryo. So, kung di siya makikipag-break, ay i-confront niya. Pangatlo, halimbawa, ang pinoproblema niya ay boss o anyone na well-respected, reputable, influential na tao. So, kung sino man yung tatamaan ng reading na to, na yun nga, magiging problema niya o naging problema na o problema na itong taong to, ang gagawin ng babae, lalayo niya yung sarili niya dito sa someone na nagpapatoxic sa kanya. Probably, ang reason ay mahirap baguhin yung mind, hindi open sa change o something new na mabubwisit. Yung babae lang yung kinukwento ko dito kasi babae. Whether kayo mismo to at person nyo. So, ialis niya yung sarili niya sa sitwasyon. Kasi ayaw niya ng komplikado. Something na komplikado o toxic. Yun yung pangatlo. Pang-apat, may darating sa buhay ng single na babae pero hindi niya type. Ayun. Anyways, punta na tayo sa susunod. Distance. You and your partner may be physically or emotionally distant. So, paano to? Kung hindi LDR, magiging LDR for some reason. Siguro dahil may uuwi sa probinsya o sa hometown o kung saan man yan. Mukhang may magta-travel kaya magkakalayo sila sa week na to. Ngayon, kung hindi ganun, walang uuwi o walang magta-travel, edi asahan natin na may someone na magiging cold. Sa relationship reading lang to. Ngayon, i-general na lang natin yung coldness. So, whether karelasyon yung magiging cold o anyone na magiging cold. Ganon. Yun yung magiging feeling nyo. Maganda kung i-clarify natin to para karoon tayo ng direksyon. Kung ano nga ba talaga itong reading na to. May distance kasi Ayun, may aalis nga. 9 of Gifts. 9 of Pentacles. O, double 8. May 9 of Pentacles tayo. Double 8. Paano to?
Emotional distance. May aalis kasi, oh. Ang alam ko, double 8. Eh, may kinalaman sa pag-alis para makapag-unwind. So, literal na may aalis. Hindi to yung emotionally distant. Di ba kinalarify na natin? Kasi hindi nga natin alam kung alin sa dalawang to. Kung physically o emotionally distant, mukhang physically. So, pag physically, wala siya. Kasi nag-travel para makapag-unwind o mahanap ang peace of mind. O gusto lang niya mag-travel. Basta alam ko, double 8. Traveling. Ngayon, since may 9 of gifts tayo, o 9 of pentacles, maaring business trip to kung may work. So, may mahal kayo kung dito ka relasyon, di mahal nyo sa buhay na aalis, gawa, business trip. O gusto niya lang, kasi independence card to self-reliance. Solo traveling ba? Tong apat na to, tatlo, apat na. Solo traveling. Gusto lang niya mapag-isa. Gusto niya mapag-unwind. O pwedeng kayo mismo to. Kung may pera-pera kayo. So, yung iba sa inyo, mukhang magta-travel mag-isa. Gusto niya pumunta somewhere para makapagbakasyon. O kung di man literal na kayo to, edi may someone na mahal niyo sa buhay o malapit sa inyo na mag-travel. Pero at least, di ba, traveling yung kinalabasan kaysa yung emotional distance na coldness. So, hindi mo malaman bakit biglang naging cold. So, at least, naging clear dito na may someone na alis. Siya lang mag-isa. Mag-isa siya magta-travel. So, again, pwedeng kayo mismo to o mahal niyo sa buhay na magta-travel. Mag-isa o dahil business trip. So, ano man dyan. Ngayon, dagdagan pa natin. Mercury retrograde. So, pag ganito Mercury retrograde, hindi ko na ito i-clarify. Astrology yan eh. Although, di ko alam kung kailan ang Mercury retrograde dahil di na ako updated sa astrology. Pero since meron tayong card na Mercury retrograde, ingat na lang sa mga gamit, baka mawala, masira. Hindi advisable na bumili ng new gadgets o else madali yun masira. Ngayon, pag ganito ring Mercury retrograde, prone sa misunderstanding, miscommunication, yung logic ba, hindi gumagana. Prone sa wrong decision, wrong move, wrong calculation. Kaya sabi dito, review everything. Dahil nga prone sa error ang week na to, kailangan mag-double check from time to time ng ginagawa. Lalo na sa mga documents, legal papers, laging double check. Lalo na yung pag nagta-type, hindi mo alam na nagkamali pala ng spelling, mga ganun. Mali ng pirma, basahin maigi bago pumirma. Hindi advisable ang new job. Kasi pag natanggap ka ngayong week, halimbawa lang may matanggap ngayong week, probably hindi yan
magtatagal sa work na yan. So, yung work na yan, panandalian lang. For some reason, either magre-resign kayo, hindi kayo i-renew ng boss. Basta ganyan. Saglitan lang. Ganon din kung magkarelasyon. Kung sasagutin yan, yung nanliligaw ngayong week, panandalian lang yan, hindi magtatagal, sad to say. So, kung sasagutin, probably next week na lang. Hindi ngayong week or else. Baka magkamali ng desisyon, di ba? Kaya hindi siya advisable. May naisip pa ako ba? Asahan din natin na ngayong week para sa mga Libra, magiging somewhat intuitive sila at pay attention sa dreams. Kasi magiging clouded yung logic. Asahan natin na magiging absent-minded yung iba sa inyo. O baka may something na may something sa panaginip na kailangan mag-pay attention. Pero asahan din natin na mapapansin nyo na yung dream somewhat realistic o masyadong vivid in a way na pagkagising nyo, maalala nyo pa rin. Kasi may mga panaginip na pagkagising na akalimutan na. Pero itong panaginip sa week na to, masyadong detalyado na mahirap makalimutan kahit sa paggising naalala pa rin. Ngayon, punta tayo dito. So, sa madaling salita, may mapapanaginipan kayo. Madalas kayo makakapanaginip sa week na to. Maalala nyo yung panaginip nyo. Ito masasabi nito, gratitude, healing. So, magpasalamat dahil may tendency ng healing. In general, sasama na dyan yung reconciliation o paggaling sa sakit. Whether kayo mismo may sakit o someone na malapit sa inyo may sakit, may chance pa yan na mag-heal. At makakabuti kung magpasalamat sa second life o new life o sa paggaling in general o sa chance ng reconciliation. Sino yung magre-reconcile kung sakasakali? Ito, Sagittarius. Ito yung tao na makakabati ng iba sa inyo. Sagittarius, Aries, Scorpio. Ngayon. Kuha pa ba? Sige, last na to. Grounding. Longevity. So, sana natin na halimbawa lang, magkaroon ng matinding sakit yung iba sa inyo. O baka nga nararanasan na. May someone, whether kayo mismo to o malapit sa inyo na malubha. Diba? Sabi nga dito, healing Kahit dito na parang may emphasis na mahaba pa ang buhay. Hindi pa yung panahon para kunin ng universe. Kaya may grounding energy tayo na hinihila pa. Hinihila yung soul papunta sa earth. Kasi mahaba pa nga ang buhay. Hindi pa panahon, okay? So don't worry. Abundance. Ito maganda. Abundance. So, ang dating kasi sa akin, hindi darating tong abundance kung wala kayong gagawin. So, paano ang gagawin nyo? Kailangan nyo stimulate itong abundance para dumating. So, paano yan? Kailangan nyo ng charm. Sabagay, mag-New Year naman, di ba? So, tradition na
na bumibili ng mga kung ano-anong charm, crystals, gemstones na pampaswerte, di ba? Pang taboy malas. So, yan, maganda kung ano. Ngayong week, bumili ng mga ganitong klaseng pampaswerte para ma-assure tayo na makukuha natin tong abundance, prosperity, blessing. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.